Sa nakaraan ay natapos tayo kung saan nagsimula ng maglaban si Park Sok-chan at ang ating bida na si Kwak Pil-seong at nang tumama ang atake ni Park Sok-chan ay nagawa itong masalag ng ating bida ngunit dahil sa lakas ay nagawa pa din siya nitong mapa-atras ng bahagya. Hindi din siya makapaniwala sa lakas ng ataking iyon ngunit habang abala siya sa pag-iisip ay biglang lumitaw si Park Sok-chan sa kanyang harapan at nagpakawala ng magkasunod na mga atake at sa lakas nito ay tumilapon si Pil-seong ng malayo at tumama sa pader na nagdulot ng malawakang usok. Natuwa naman si Park Sok-chan sa kanyang nagawa at kampante na napuruhan niya ang ating bida ngunit laking gulat niya nang lumabas si Pil-seong sa usok at mas lalong nagpag-ulat sa kanya nang makitang wala itong kahit kaunting pinsala mula sa kanyang pinakawalan na atake. Saad din niya na mukhang hindi nila mariresolba ang mga bagay-bagay sa pamagitan ng pag-uusap lang kasabay noon ay naghanda ito at mabilis na sumugod. Hindi naman makapaniwala si Park Sok-chan na nagawang makaligtas ng isang karaniwang tao mula sa kanyang S-rank na atake at mas lalong nagpag-ulat sa kanya ay kung paano walang natanggap na pinsala ang ating bida hanggang sa tuluyan nang nakalapit si Pil-seong sa kanya at nasabi niya na medyo masakit nga raw ang gagawin niyang atake at nang tumama ito ay tumilapon sa ere si Park Sok-chan at makikita ding nabasag ang kanyang tinatayuan. Nawalan din ito ng ulirat sa lakas ng pagkakasuntok sa kanya ng ating bida. Ngunit pagkalipas ng ilang sandali ay hindi pa din nagigising si Park Sok-chan kaya kinabahan ang ating bida dahil baka napatay niya ito. At sa pagpapatuloy ay naaalala ni Park Sok-chan ang kanyang nakaraan kung saan siya ay 25 taong gulang pa lamang at nagsisimula pa lang bilang hunter, at sa parehong nakaraan ay naroon din ang ating bida na nasa kanyang orihinal na katawan bago niya matanggap ang immortality na reward sa dungeon. Tinanong niya siya kung Dabin ang kanyang pangalan at makikitang nakaupo ang ating bida sa tumpok na mga patay na halimaw. Saad pa ni Pil-seong na dahil sa kanyang katandaan ay nakakaramdam na siya ng matinding pananakit sa likod. Nang makita naman ni Dabin ang mga halimaw na napatay ni Pil-seong ay kanyang na-realize kung gaano kalayo ang agwat ng kanilang kapangyarihan. Makikita ding tila may pinsala sa braso si Dabin mula sa pakikipaglaban sa ibang mga halimaw at maya-maya pa ay bumaba ang ating bida mula sa itaas ng mga patay na halimaw at lumapit kay Dabin. Naisip naman ni Dabin na ang ganoon kalakas na kapangyarihan ay mas higit na maganda kaysa sa kahit anong mga bagay sa mundo. Inabot naman ng ating bida ang kanyang kamay sa kanya at sinabi na kailangan niyang mas mag-exercise ng higit. Habang sa kasalukuyan ay unti-unti nang nagising si Dabin o mas kilala natin bilang Park Sok-chan at makikitang nagtataka ito sa kung ano ang nangyari, naiinis din siya sa taong patuloy siyang tinatawag na Dabin maya-maya pa ay tuluyan niya nang naaninag ang taong iyon at kanyang nakita ang matandang itsura ng ating bida na tinatanong siya kung gising na ba ito. Ngunit biglang nagbago ang kanyang ekspresyon ng kanyang mapagtanto na namamalik mata lamang siya dahil kalaunan ay kanyang nakita na ang ating batang bida lang ito. Nasabi naman ni Pil-seong na sa wakas ay nagising na siya at mukhang hindi naman ito namatay dagdag pa niya na tanga nga raw ito dahil umatake ito sa taong hindi niya nakita ng 10 taon, saad pa niya na sinabihan niya siya noon na wag kikilos ng ganoon. Ngunit mas lalo lang nagalit ang ating bida nang galit siyang tinatanong ni Park Sok-chan kung sino siya. Galit din niyang sinabi na mukhang hindi naging sapat ang kanyang pagbagbog sa kanya para tuluyan niya siyang makilala. Gayunpaman ay nalipat ang eksena kung saan nalaman na ni Park Sok-chan ang mga nangyari sa ating bida at sa kung paano ito muling bumata. Saad din niya na ganoon pala ang nangyari sa halip na makatanggap ang ating bida ng skills o artifact ay nakatanggap siya ng blessings at ito ay hindi katulad ng skills na maaring gamitin kahit na hindi kinakailangan. Dagdag pa niya na ngayon lang siya nakarinig ng ganoon sa buong buhay niya. Dismayado naman si Pil-seong dahil kahit si Park Sok-chan ay hindi din alam ang tungkol sa bagay na iyon. Humingi din ito ng tawad dahil hindi man lang siya nakatulong sa ating bida gayunpaman ay pinagsabihan lang siya ni Pil-seong na magsuot ng damit kaya pinaliwanag niya na hindi na maaring bumalik ang kanyang damit dahil sa kanyang skills. Kaya sinabi na lang ng ating bida na wag niya nang intindihin ang bagay na iyon dagdag pa niya na dahil ang mga portal ay patuloy na lumilitaw at mukhang ang mundo ay seguradong puno ng mga bagay na hindi pa natutuklasan, gayunpaman para sa ating bida ang kanyang muling pagbata ay sapat na para sa kanya kahit ano pa ang dahilan kaya nangyari iyon. Nasabi naman ni Park Sok-chan na dahil muli nang bumata ang ating bida bakit hindi na lang ito babalik sa pagiging hunter.
At ang mga tao ay siguradong matutuwa kung kanilang malalaman na nagbabalik ang legendary hunter na si Guak Pilseong, ngunit natigilan siya nang sabihin ni Pilseong na walang ibang mga tao ang nakakaalam na nagbalik siya na pinagtaka niya. Tinanong din siya ng ating bida kung alam ba niya kung bakit siya nag-decide na mag-retired nang hindi sinasabi sa iba. At bilang tugon ay sinabi ni Park Sok-chan na hindi niya alam kung ano dahilan niya sa pag-retired hanggang sa nagimbal siya nang banggitin ni Pilseong ang ilang mga pangalan at tinanong kung naaalala pa niya sila. Malungkot namang sinabi ni Park Sok-chan na papaano niya makakalimutan ang mga taong iyon. Ayon naman kay Pilseong na sinakripisyo ng mga taong iyon ang kanilang buhay para protektahan siya kaya nagpapasalamat siya sa kanilang buhay dahil nagawa niyang makasurvive sa maraming mga dungeon. Emotional naman sinabi ni Park Sok-chan na kung siya ang nasa kalagayan nila ay gagawin niya rin iyon ang isakripisyo ang kanyang buhay para sa kanya dahil mahalaga siya sa kanila. Ngunit muli siyang natigilan ng sabihin ng ating bida na iyon ang dahilan kaya siya nag-retired, at sa isang punto ang kanyang pag-iral ay naging masyadong makabuluhan sa mga tao, gayunpaman ay napapaisip siya kung tama ba talaga na mabuhay ang matandang gaya niya sa buhay ng mga kabataan. Dahil natatakot siya na muling maulit ang parehong nangyari noon kung siya ay muling babalik bilang hunter, dagdag pa ng ating bida na hindi na niya kayang makakita ng mga kabataan na mamamatay ng dahil sa kanya kailanman. Hindi naman tumutol si Park Sok-chan sa mga sinabi niya at kanya na lang sinabi na kung ganoon ang desisyon ng kanyang guro ay itatago muna niya sa ngayon ang pagkakakilanlan ng ating bida. Maya-maya pa ay tinanong niya si Pilseong kung ano na ang nais nitong gawin at ayon sa kanya na hindi din niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Gayunpaman ay sinabi ni Park Sok-chan na may nais siyang itanong sa kanya at nalipat ang eksena kung saan makikitang sinuot ng ating bida ang isang bracelet na nagpapatunay na siya ay isang D-rank hunter. Natutuwa din ito habang pinagmamasdan ang bracelet at kanyang nasabi na mas madali na ngayon na malaman ang ranggo ng isang hunter. Bigla naman siyang natigilan ng kanyang maalala ang kanilang naging usapan ni Park Sok-chan at ayon dito na gusto sana niyang isama ang ating bida sa pag-raid ng isang D-rank na dungeon at para na din mag-imbestiga. Dagdag pa niya na mayroon siyang pinag-aalala sa kanilang pag-iimbestiga ngunit wala na siyang ibang mga detalye na pwedeng sabihin gayunpaman ay nakikiusap siya sa ating bida dahil kinakailangan niya siya at kung tutulungan siya ni Pilseong ay hindi na siya lubos na mag-aalala sa gaganaping raid sa dungeon. Sinabi din niya na kailangan niya ang lakas ng ating bida at ang pagiging handa nito sa kahit anong sitwasyon. Pumayag naman si Pilseong sa pakiusap nito saad pa niya na gagawin niya ang kinakailangan niyang gawin. Sa pagbalik sa kasalukuyan ay napapaisip pa din si Pilseong kung ano kayang uri ng sitwasyon ang kinakailangan ng kanyang tulong ngunit bigla siyang natigil sa pag-iisip nang binangga siya ng isang mayabang na lalaki at ayon sa kanya na umalis nga raw ang ating bida sa kanyang daraanan. Tinanong naman niya ang lalaki kung hindi ba ito hihingi ng tawad sa kanyang ginawa ngunit sinagot lang siya ng isa pa nitong kasamahan kung anong apologize ang nais niya dagdag pa niya na silang dalawa ay na-promote na sa C-rank hunter. Tinanong din siya ng isang lalaki kung ang isang D-rank na tulad niya ay kaya silang pigilan. Saad naman ng kaninang lalaki na mukhang first time na sumama ni Pilseong sa isang raid kaya dapat na itong sumuko at umuwi hanggat kaya pa nito. Nakilala naman nating ng mayabang na lalaki bilang si Hyung Nim isang D-rank at siya din ang boss ng gang na Scorpion. Pinagtawanan din nila ang ating bida habang umaalis. Nasabi naman ng ating bida na laging may mga tanganan ng huhusga ng iba base sa itsura sa nakaraan o kasalukuyan. Bigla namang may isang lalaki ang lumapit sa kanya at sinabi na hayaan nan galang daw ang mga iyon dahil ang mga lalaking iyon ay palaging pinubuli ang mga baguhang hunter. Inakala din nito na isang studyante si Pilseong at kanyang tinanong kung ano ang kanyang pangalan. Hindi naman makapaniwala si Pilseong na pinagkamalan siya nito studyante ngunit nang naunang nagpakilala ang matanda na siya si Kim Cheo Lim ay wala na ring nagawa ang ating bida kundi ang magpakilala na siya si Guak Pilseong. Nasabi naman ni Kim na magkatulad nga raw ang pangalan ng ating bida at ng legendary hunter. Maya-maya pa ay tinanong niya kung ilang taon na siya at ayon sa ating bida na siya ay 80 ngunit nang makita niya na labis na hindi makapaniwala ang matandang si Kim ay sinabi niya na lang na siya ay 18 years old na. Nasabi naman ni Kim na magkaedad nga raw sila ng kanyang anak dagdag pa niya ang pag-raid sa dungeon ay isang kapaki-pakinabang para sa mga baguhang studyante. Nagimbal naman ang ating bida ng anyayahan siya ni Kim na pumunta sa kanilang bahay para makipaglaro sa kanyang anak.
Ngunit biglang natigilan ang dalawa sa pag-uusap nang dumating ang dalawang magandang babae. Nagpakilala naman ang babaeng may kulay kahel na buhok na siya nga raw si Park Ji-hyun 24 years old at ang kanyang kasama ay si Lee Yoon-ji. Lumapit din ito sa ating bida at tinanong kung tama ang kanyang pagkakarinig na Gwak Pil-seong ang kanyang pangalan. Kasabay noon ay bigla niyang hinalikan ang ating bida at sinabi na nagagalak siyang makilala ito. Hindi naman makapaniwala ang ating bida sa ginawa Ji-hyun at ayon dito na ang kanyang ginawa ay isang uri ng pagbati, hahaha, sana all malandi. Ngunit natigilan na naman ang ating bida nang tinawag ni Kim ang kanyang pangalan at sinabi kahanga-hanga nga raw ito at makikitang tila mas kinilig pa ito kisa sa ating bida. Maya-maya pa ay biglang may tumawag sa pangalan ng ating bida at makikita ang isang lalaki na nakasuot ng isang formal na kasuotan. Tinanong naman ito ni Pilseong kung sino siya at ayon sa kanya na siya si Kim Tae-jun, isang C-rank hunter at ang kanilang magiging leader sa pag-raid ng dungeon. Bilang tugon ay sinabi ng ating bida na nagagalak siyang makilala ito, ayon naman kay Tae-jun na nagagalak din siyang makatrabaho ang ating bida. Ngunit tinanong siya nito kung ano ang kanyang relasyon kay Park Sok-chan dahil inirekomenda siya nito bilang kanilang magiging miyembro. Nagdahilan naman si Pilseong at kanyang sinabi na malayong kamag-anak niya ito. Pagkatapos ay tinawag na ni Tae-jun ang lahat at ayon sa kanya na kailangan nilang malaman ang mga tagubilin bago pumasok sa loob ng dungeon. Formal din siyang nagpakilala sa lahat at kanyang sinabi na mukhang ang karamihan ay mga bagong D-rank hunter ngunit naniniwala siya na ang lahat ng D-rank hunter ay magagawang mapataas ang kanilang ranggo, gayon din ay alam niya na ang ilan ay mga bagong promoted sa pagiging C-rank. At ang D-rank dungeon ay hindi masyadong mapanganib ngunit minsan ang mga ito ay mahuhulaan, kaya kailangan nilang makinig at sumunod sa kanyang sasabihin at upang masigurado ang kanilang magiging tagumpay. Nasabi naman ng isang lalaki na masyadong gumagawa ng kaguluhan sa isang bagay si Tae-jun para sa isang D-rank na dungeon. Nang narinig ng ating bida ang pagrereklamo nito ay tinanong niya siya kung hindi ba nito naiintindihan ang isang precautions. Ito ay palaging inihahanda ang lahat ngunit nagalit ang lalaki sa pagsasalita ng ating bida pabalik sa kanya, gayunpaman ay bigla silang pinatigil ni Hyung Nim at sinabi sa ating bida kung ano ang alam ng isang baguhan na tulad niya na hindi pa nakakatapak sa piitan kailanman. Dagdag pa niya na ang mga may karanasan nga lang daw ang makakapanghawak sa ganoong sitwasyon. Maya-maya pa ay sinabi ni Tae-jun na iyon lang ang kanilang nagiging briefing at ngayon ay papasok na sila sa loob ng dungeon. Sa loob naman ng dungeon ay mayroong napakagandang sikat ng araw at maaliwalas na kalangitan. At nang sila ay makapasok ay nasabi ni Ji-hyun na alam niyang nakakapaso ang araw kaya naglagay siya ng maraming sunscreen. Nasabi naman ni Hyung Nim na bilisan nilang tapusin ito para makapasok sa loob at masiyahan sa masarap na malamig na alak. Tinanggal naman ng ating bida ang kanyang jacket dahil sa matinding init hanggang sa sinabi ni Tae-jun na dahil nasa loob na ang lahat ay kailangan na nilang magpatuloy. Inaya naman ni Wang ang isa sa kanyang kasamahan na uminom pagkatapos nilang ma-raid ng dungeon na agad din itong sinang-ayunan. Tinanong naman sila ni Pilseong kung paano nila nagagawang maging mahinahon ng ganoon. Ngunit natigilan siya ng kanyang maalala ang nakaraang si Park Sok-chan na nagsasabi na inakala niyang masyadong magiging madali ang lahat dahil maliit lang ang entrance sa gate ng dungeon ngunit ito ay mas higit na mahirap kisa sa kanyang inaakala. Gayunpaman ay makikitang napakadaming mga halimaw ang kanyang napatay. Nasabi din ng ating matandang si Gwak Pil-seong na iyon ang dahilan kaya kailangan na mag-exercise bago pumasok sa loob ng dungeon. At makikita ding nagawa ng ating bida na mapatay ang boss ng dungeon. Naisip naman ni Pilseong na noong nakaraan ay tinatasan nila ang grado ng dungeon batay lamang sa laki ng gate kaya lahat ay nasa gilid hanggang sa nasakop nila ito, at habang masayang nag-uusap si Wang at ang kanyang mga kaibigan ay nasabi ng ating bida na mukhang hindi nakakaramdam ng takot ang sinuman, lumapit din siya kay Tae-jun at sinabi na mayroon siyang tanong at ayon sa kanya kung gaano ka-challenging ang D-rank dungeon na kanilang pinasukan. Tinanong naman siya ni Tae-jun kung unang beses niya palang pumasok sa dungeon.
Dagdag pa niya ang D-rank dungeon ay angkop sa lahat ng mga D-rank hunter kaya wag nga raw mag-alala ang ating bida dahil naroon siya na isang C-rank hunter. Nasabi naman ni Pilseong na mukhang kampante ito sa kanyang mga plano ngunit ano ang maaring mangyari kung sakaling ang kanilang inaakalang D-rank dungeon ay tumaas ang difficulty kaysa sa kanilang inaasahan. Wala namang naisagot si Taejon sa naging tanong ng ating bida. Bigla namang sumingit sa kanilang usapan si Hyang Nim at sinabi na kung natatakot nga raw ang ating bida ay bumalik na ito sa gate. Sinabi naman ng isa niyang kasamahan na wag nga raw niya masyadong takutin ang ating bida. Ngunit dito muna matatapos ang episode 3 at sama-sama nating abangan ang mga kapana-panabik na mangyayari sa episode 4. Kaya wag mong kalimutan mag-subscribe para updated ka sa susunod na episode.